Noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin ang naniniwala sa kulam. Sa Ilocos Norte, may isang pangyayaring ikinagimbal ng marami dahil di umano may kinalaman ito sa kulam. Dapit hapon nitong Marso 18 sa barangay Tanggawan, Pidig, Ilocos Norte. Naglilinis sa gilid ng kanilang bahay ang 74 anyos na si Aling Lydia. Nung may sumugod sa kanyang lalaki at dali-dali siyang tinutukan. Pero nung nagtangka siyang tumakas, ang suspect agad na nakatakas. Laking gulat ng mga pulis nung lumabas sa kanilang investigasyon na ang motibo raw kung bakit pinatay si Aling Lydia, pinaghihinalaan daw kasi itong mangkukulam. Nagsimula raw ang lahat Oktubre nung nakaraang taon. Nung lubhang nagkasakit si Agrifina, kapitbahay ni na Aling Lydia. Nadala pa raw si Agrifina sa ospital para magpa-check up, pero makalipas ang ilang araw, lalo raw lumubha ang lagay nito. Unti-unti po siyang nagsusuka, tapos minsan palagi na lang siyang humihiga kasi yung tiyan niya yung inaano. Ayon sa anak ni Agrifina na si Hazel, napanaginipan pa raw ng kanyang inang si Aling Lydia na pinapagaling siya nito. Kaya kinausap ni Papa noon doon sa bahay nila, nagmakaawa na napuntahan yung nanay ko dito sa bahay. Tapos inanuan niya yung tiyan niya, yung linawayan niya. Pero sa halip na gumaling si Agrifina, nag-agaw buhay pa raw ito. Dahil dito, agad siyang pinatingin sa albularyo. At nangilabot daw sila nang lumabas sa pagtatawas ng albularyo ang isang hugis ng mukha. Di umano, malaki ang pagkakahawig kay Aling Lydia. Pag walang na-find outan yung mga doktor talaga dun sa batak na sakit niya, opo, sigurado po akong nakulang po siya. At nito nga lang Marso, ang asawa ni Agrifina na si George ang sumugod kay Aling Lydia at pumatay sa kanya dahil lamang sa suspetsa. Sinasabing bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, may isinasagawa na raw mga ritual ang ilan sa ating mga ninuno na maihahalin tulad sa kulam. Ginagawa ito upang di umano saktan, pahirapan, o hindi kaya patayin ang taong kukulamin. Ngunit nung dumating ang mga Kastila at lumaganap na ang Kristyanismo, unti-unti na raw itong nawala. Gayunpaman, sa modernong panahon ngayon, marami pa rin ang naniniwala rito. Si Aling Teresita, malakas daw ang paniniwala niya na siya'y kinulam. Isang tanghaling tapat nung nagising na lang daw siya na magang-maga ang kanyang mga paa. Naramdaman ko parang mabigat yung paa ko. Parang hindi ko mailakad. Dahil walang ospital sa kanilang lugar, kumonsulta si Aling Teresita sa kanyang albularyong kapitbahay. Dito na raw lumabas ang imahe ng isang babae na di umano kumulam sa kanya. Nakuha daw yung talampakan ko. Hindi ko alam kung sino nagkulam sa akin noon.
Pero hindi pa rito nagtapos ang di mano paghahasik ng kapangyarihang itim kay Aling Teresita. Dahil ang anak naman daw niya ang sunod na kinulam. Nagpunta sa patay ma'am dito sa barangay Ababot nung nakatulog daw. Nung bumangon na madaling araw, binigyan ng kape, ininom. Pagkatapos noon, sumasakit daw ang tiyan. Kaya pinatingin muli ni Aling Teresita ang kanyang anak sa albularyo. Laking gulat nila na iisa ang itsura ng babaeng di umano kumulam din sa kanyang anak. Almost 2 weeks ata, sumasakit yung tiyan. Nung hindi nakayaan, tinakbo sa ospital na madaling araw. Subalit ilang oras lang daw ang lumipas. Binawian ito ng buhay. Naniniwala silang nakursunadahan sila nito. Dahil nagtataka yung mga doktor, walang nakitang sakit na iba. Yun lang, sumasakit ang tiyan. Pero ayon sa mga doktor, better talaga na mag-consult sa amin muna. Lalo na kung yung mga case na ganyan, na parang nag-iisip tayo ng cancer, syempre immediate dapat ang treatment dyan. samantala, nito lang Miyerkules, binurol na ang labi ng pinaghinalaan na si Aling Lydia. Ang kanyang mga anak hindi matanggap ang sinapit ng kanilang ina. Walang kalaban-laban. Parang manok na binaril lang nanay namin eh. May paglilinaw rin ang pamilya ni Aling Lydia. Gusto namin linisin yung pangalan ng nanay namin. Kaya kami hindi naman talaga mangkukulam yung nanay namin. Wala naman mangkukulam, di ba? Ang kanilang ipinagdarasal at hinihiling ngayon, hustisya. Pero yung justice, yun lang ang yung pagdusahan niya, yung ginawa niya. Samantala, ang di umano'y kinulam na si Agrifina, kasalukuyang nasa ICU o Intensive Care Unit ng isang ospital. Sa complaint niya na since October, lahat ng ini-intake niya na food and even water lumalabas. So ang kinoconsider namin, meron siyang bukol below the stomach. So ang tawag namin doon gastric outlet obstruction. Ang suspect naman sa pagpatay kay Aling Lydia na si George, nasa kustodiya ng mga pulis sa kasong murder. Yun lang ginarin ko si Nana Lydia. Walang ibang dahilan. Yun lang mang kukulam. Naliwanagan niyo yung isip ko. Ako, si Morander, ako si Kapitan. Nag-waiver siya na magiging custody namin sa dito sa PNP PIDIG. Tapos kung ano ng decision ng court, kung itra-transfer namin sa provincial jail, saka namin itra-transfer sa... Pag titingnan mo yung catechism ng Catholic Church, naka-enumerate ang witchcraft as one of the sins against the first commandment. Kaya nga hanggat maaari ay kailangang kumalas tayo sa mga ganitong mga ugnayan. Okay? Totoo man o hindi ang kuna, iisa lang ang malinaw. May mga nagkakagalit, nagkakasakitan at mga buhay na nasasayang dahil sa mapanganib na paniniwalang ito.